Kim Pao. Matutuwa kayo kasi yung The Alibi Mother, yun daw ang ipapalit sa Roja. Wow. Roja o Roja? So, Kim Pao Roja. serye uli ito. Yung Serye Alibi na ulit. pinalabas sa Kim Pao serye, wow. na pinalabas na sa isang platform, di ba? Sa isang social media platform ba? Parang ganon. Parang uulitan. Hindi, ipapalabas na ngayon sa television pero pang serye na ang datingan, mahaba. Kung nabiti kasi parang 8 episodes lang doon yun Walong So, ito pahabain. Ito Papahabain mahaba pang nila. serye na talaga yung episode. So abangan nila Extend kasi nila. yun daw ang papalit sa show ni na Donnie Pangilinan at saka At saka Kylie ni Kylie. Kylie Char. Oo, tapos 'di ba na-chismis din na na-chismis din na yung show ni ni Coco Martin hanggang March na lang na-extend pa rin. Batang Quiapo. Pa rin, Kasi ang Batang taas-taas daw Quiapo. ng ratings, Mataas kaya ang hindi rating. nila mapapatay. Kailangan pa rin yung para sa nilipatan nilang istasyon, magtuloy-tuloy pa rin na nandoon yung Yeah. True. nanonood. Kung mataas naman ang Malaking rating, bagay. why not, di ba? No. So yung yung serye na What Lies Something na sina Jake Cuenca ang bida, isang K-drama daw ang papalit muna. Yun, after ng K-drama, doon yata ipapalit yung serye ni na Catherine Bernardo at James Reid. So, abang-abang mga kakimpaw kasi mauna yung The Alibi, malapit nang mapanood. Yun. Abang-abang lang kayo. Kasi parang nasa 50 episodes na sa isang sa isang platform yung Roja yung Roja. Yung Roja. Malakas pa rin ang Kim So, Pao. ilang Malakas pa episodes, Kim Pao. kung 80 episodes yun, di mga 30 episodes pa. So, malapit na mapanood yung Malapit na. Malapit-lapit na. Kim Pao lang ang sa kalam. Ayan, Kim Pao lang sa kalam. Di ba? Kim Pao ka ba? Opo. Yes. Kung totoo man na Kim Chiu at Paulo Avellino, Kim Pao ang papalit sa serye ni na Donnie at Kyle, malaking development ito sa programming at sa love team landscape. Narito ang mas mahabang reaction at analysis. Una, malakas ang hatak ng Kim Pao ngayon. Sa dami ng usap-usap, fan edits, trending clips at engagement online, malinaw na mataas ang public interest sa tandem nila. Kapag isang network ang nagdesisyon na sila ang ipalit sa isang slot, ibig sabihin nakikita nila ang solid market value at viewership poll ng dalawa. Ikalawa, good timing sa karya nila pareho. Si Kim Chiu ay subok na sa serye at may consistent fanbase. Si Paulo Avellino naman ay kilala sa mas seryosong roles at malalim na acting range. Kapag pinagsama mo ang strong mass appeal ni Kim at dramatic credibility ni Paulo, nagiging balanced pairing siya. Kilig plus acting power. Ikatlo, pressure at expectations. Kapag may papalitan kang show o tandem, automatic may comparison. Hindi maiiwasan na ikumpara ng viewers ang ratings, chemistry at kwento. Kaya kung sakaling matuloy ito, mahalaga na maganda ang script, malinaw ang concept, hindi lang nakaasa sa kilig, may malakas na storyline na kakapitan ng audience. Ikaapat, advantage sa fan engagement. Ang Kim Pao fandom ay very active. Sa panahon ngayon, malaki ang epekto ng online buzz sa success ng isang show. Trends, clips, memes, reactions, lahat yan nakakatulong sa reach ng show. Ikalima, ano pa ang dapat bantayan? Kung matutuloy, genre ng serye, rom-com ba o drama, primetime slot o streaming muna, original story o adaptation, gaano kalaki ang production scale? Kahit maraming haka-haka, mas maganda pa ring hintayin ang official announcement ng network. Madalas sa showbiz, may test concepts at internal planning muna bago final. Kung ang balita ay Kim Pao, Kim Chiu at Paulo Avellino ang papalit sa show ni na Donnie at Kyle, masasabi ko na ito ay isang malaking move kung sakaling matuloy dahil may bigat at malawak na hatak ang Kim Pao tandem sa kasalukuyang audience. Narito ang mas malalim na reaction. Isa, malakas ang commercial at viewer appeal. Sa ngayon, mataas ang engagement ng Kim Pao, mapa TV man o online, kapag sila ang inilagay sa isang bagong serye slot, malaki ang posibilidad na makahila agad ng viewers, lalo na iyong mga sumusubaybay sa kanilang chemistry at interactions. Networks usually make this kind of decision batay sa momentum at market demand. Ikalawa, good timing sa career nila pareho. Si Kim Chiu ay subok na sa serye at may consistent fan base.
Si Paulo Avellino naman ay kilala sa mas seryosong roles at malalim na acting range. Kapag pinagsama mo ang strong mass appeal ni Kim at dramatic credibility ni Paulo, nagiging balanced pairing siya. Kilig plus acting power. Ikatlo, may pressure at expectations. Kapag may papalitan kang show o tandem, automatic may comparison. Hindi maiiwasan na ikumpara ng viewers ang ratings, chemistry at kwento. Kaya kung sakaling matuloy ito, mahalaga na maganda ang script, malinaw ang concept, hindi lang nakaasa sa kilig, may malakas na storyline na kakapitan ng audience. Ikaapat, advantage sa fan engagement. Ang Kim Pao fandom ay very active. Sa panahon ngayon, malaki ang epekto ng online buzz sa success ng isang show. Trends, clips, memes, reactions, lahat yan nakakatulong sa reach ng show. Ikalima, ano pa ang dapat bantayan? Kung matutuloy, genre ng serye, rom-com ba o drama, primetime slot o streaming muna, original story o adaptation, gaano kalaki ang production scale? Kahit maraming haka-haka, mas maganda pa ring hintayin ang official announcement ng network. Madalas sa showbiz, may test concepts at internal planning muna bago final. Kung ang balita ay Kim Pao, Kim Chiu at Paulo Avellino ang papalit sa show ni Donnie at Kyle, maraming angle ang pwedeng tingnan dito. Mula sa network strategy, star power, fan culture, hanggang sa expectations ng viewers. Magbibigay ako ng mas mahabang reaction na balanse at realistic, lalo na't hanggat walang official announcement, mas safe itong ituring na development o usap-usap pa lang. Una, malaking programming decision ito kung sakali. Ang pagpapalit ng lead show o lead tandem sa isang timeslot ay hindi basta-basta ginagawa ng network. Ibig sabihin, kung Kim Pao ang ilalagay, may nakikita silang strong audience pool at market value sa tandem. Si Kim Chiu ay matagal ng bankable TV star na may loyal mass following, habang si Paulo Avellino naman ay kilala sa mas seryosong acting, credibility at mature audience appeal. Kapag pinagsama mo ang strong mass appeal ni Kim at dramatic credibility ni Paulo, nagiging balanced pairing siya. Kilig plus acting power. Ikalawa, magkaibang brand ng love team ang papalit. Donnie and Kyle represent a younger, more youth-oriented, playful at light chemistry branding. Ang Kim Pao naman ay mas mature kilig, mas intense, mas layered ang dating. Kung totoo ang balita, ibig sabihin, posibleng mag-shift din ang tone ng papalit na serye. Baka mas dramatic, mas character-driven, o mas emotionally heavy ang kwento kaysa typical youth romance formula. Ikatlo, mataas ang expectation sa acting at story quality. Dahil parehong kilala sa acting range sina Kim at Paulo, hindi sapat na kilig lang ang i-offer ng project. Inaasahan ng publiko na malakas ang script, may character depth, may plot twists, may emotional weight. Kapag mahina ang istorya, mas madaling mapuna dahil mataas ang acting standard ng dalawa. Ikaapat, malakas ang fan engagement factor. Sa kasalukuyang entertainment landscape, hindi lang ratings ang laban, kasama na ang online buzz. Ang Kim Pao ay very active sa social media. Edits, reactions, trends, discussion threads, lahat yan nakakatulong sa reach ng show. Ikalima, may kasamang pressure at comparison. Hindi maiiwasan ang comparison sa papalitang show at sa naunang tandem. May mga fans na loyal sa Donnie and Kyle at maaring hindi agad tanggap ang pagbabago. Normal ito sa fandom culture. Kaya mahalaga na ang bagong serye ay may sariling identity. Hindi lang kapalit, kundi bagong event show na may sariling boses at estilo. Ika-6, career timing ng Kim Pao. Kung mangyari ito, magandang timing din sa trajectory ng dalawa. Si Kim, patuloy ang reinvention niya sa industriya, si Paulo mas nagiging visible sa mainstream pairings na may romantic angle. Ganitong project ay pwedeng mag-solidify ng tandem nila beyond guestings at special projects. Ika-7, posibleng epekto sa industriya. Kapag naging matagumpay, maaring mas dumami ang mature love team projects,
Mas pagtuunan ng network ang story-driven romance, mas mabalanse ang youth versus mature pairing sa prime time. Realistic na pananaw. Maganda ang excitement pero mahalagang hintayin pa rin ang official confirmation. Maraming showbiz plans ang nagbabago depende sa scheduling, script readiness at availability ng artists. Mas ma-healthy sa fans ma-excited pero grounded ang expectation. Marami pang pwedeng maidagdag sa balita na Kim Pao ang posibleng papalit sa show ni Donnie at Kyle, lalo na kung titignan natin ang mas malawak niyang epekto dito sa project, fandom at industriya. Pag-usapan naman natin ang malaking factor ang script at direktor. Kahit gaano kalakas ang love team, ang tunay na magdadala pa rin ng serye ay kalidad ng script, direksyon ng direktor at pacing ng kwento. Kung top-tier ang creative team, mas tataas ang tsansa na maging hit ang project, hindi lang dahil sa Kim Pao, kundi dahil sa overall storytelling. Ikalawa, posibleng bagong image direction. Ganitong project pwedeng maging paraan para maipakita ni Kim ang mas mature o ibang character type, mabigyan si Paulo ng mas romantic lead exposure sa mass audience. Ibig sabihin, hindi lang ito love team move, pwede rin itong image evolution. Ikatlo, marketing rollout ay magiging susi. Abangan kung paano ito ipopromote kung sakali. Teaser chemistry clips, behind-the-scenes content, joint interviews, digital promos. Sa panahon ngayon, minsan nauuna pang mag-trend ang promo kaysa mismong show. Ikalima, posibleng multi-platform strategy. Hindi lang TV, baka sabayan ng streaming release, global platform distribution, at international fan targeting. Malakas ang overseas audience ni Kim at may prestige appeal si Paulo. Magandang kombinasyon para sa wider reach. Ika-6, fandom dynamics. Asahan na lalakas ang Kim Pao fandom engagement at may halo ring mixed reactions mula sa ibang fandoms. Normal ito. Sa huli, ang magde-decide pa rin ay ang general viewers, hindi lang fan groups. Ika-7, genre prediction kung pagbabasehan ng strengths nila. Mas babagay sa kanila ang romantic drama with suspense, second chance love story, o enemies to lovers na may heavy emotional arc. Mas binabagay ito sa acting range nilang dalawa kaysa pure light rom-com lang.